Si Maria ay kinalugdan ng Diyos na maging ina ng kanyang anak, kung kaya't siya ay inihanda ng Diyos at ipinaglihing hindi nadungisan ng kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano po mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay favor. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection, ngayong araw na ito kayo po muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ngayon ay ating pinagdiriwang ang Solemnity of the Immaculate Conception, ang Immaculada Concepcion. Ang ibig sabihin, si Maria ay ipinaglihing walang kasalanan. Sa iba po ito, madalas ito ay nami-misunderstood ng marami na ang Immaculate Conception ay tumutukoy sa paglilihi ni Maria kay Jesus. Mali po. Ito ay tumutukoy sa paglilihi ni Santa Ana kay Maria. Ibig sabihin, sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina na si Santa Ana, si Maria ay inexempt na. No? Hindi na hinayaan o pinahintulot ng Diyos na mabahiran ng orihinal na kasalanan. She was exempted from original sin. Maririnig natin sa ating gospel ngayon yung salitang favor. Ito yung pagbati ng anghel kay Maria. Sabi niya, "You have found favor with God." Yung salitang favor kasi sa atin, sa Tagalog, pag sinabi nating pahingi naman ng pabor o humingi ka ng pabor, no? O kaya naman ay favor naman, parang nakikiusap ka na gawin sa iyo ang isang bagay. Yun po yung pangunawa natin, at kung ito yung gagamitin nating pangunawa na para bang ang Diyos ay humingi ng pabor sa ating mahal na ina, para bang there is something wrong.
No, na ang Diyos pa yung makikiusap, sige na, gawin mo naman ito para sa akin. No. Hindi yun yung meaning ng favor na ating pinag-uusapan dito sa ating gospel. Kundi, sabi sa Tagalog, ikaw ay kinalugdan ng Diyos. Ibig sabihin that favor ay yung lugod ng Diyos. No? Yung pagbibigay lugod ng Diyos kay Maria. She found favor with God. Kinalugdan, which means chosen. No? At mahalagang maunawaan natin ito mga kapatid for us to better understand yung Immaculate Conception. Siguro, ang tanong natin, di ba lahat naman tayo ay kinailangan ng redemption, ng kaligtasan? No? Naparito ang Panginoong Jesus para iligtas tayo. Ngayon, kung si Maria ay isinilang na walang kasalanan, ibig sabihin, hindi niya kailangan si Jesus. Ibig sabihin, hindi niya kailangan ng kaligtasan. Tama po ba? Of course. Kung ating gagamitan ng lohika, hindi kailangan talaga ni Maria ng Savior, ng Redeemer. Ibig sabihin ba, si Maria ay hindi tao o kaya naman ay hindi talagang katulad natin? Maraming pwedeng tanong na hindi natin maunawaan tungkol dito. No? So para maintindihan po natin, I would like you to understand and differentiate yung dalawang salita. We all need Redeemer, by the way. Lahat tayo, even ang ating mahal na ina, ay kinailangan niya ng tagapagligtas. She needed redemption. She needed to be redeemed. At meron lang pagkakaiba. At para maunawaan natin ito, ay sa pamamagitan ng dalawang salitang ito. Yung tinatawag na curative at yung isa ay preventive. Diba? Sabi nga nila, prevention is better than cure. No? Sino ba yung ginagamot? Yung may sakit na. Sino yung piniprevent? Yung hindi pa nagkakasakit. O para maiwasan na yung sakit, i-prevent na. Di po ba? Kaya prevention is better than cure. Ngayon, sa ating mahal na ina, she was prevented. She was preserved from original sin. Tayo kasi ay nabahiran, no, ng original sin, ng kasalanang minana natin sa ating unang mga magulang. Kaya meron tayong tinatawag na concupiscence, yung tendency to commit sin, nandun palagi sa atin yon. And mga kapatid, yung pag sinabi nating curative redemption, ito yung redemption, ito yung pagliligtas na ginawa na Jesus sa atin. Ano naman yung sa ating mahal na ina? Hindi po curative redemption, kundi preventive redemption. It was Jesus who prevented Mary. Si Jesus na nandoon na sa umpisa. He is the eternal Word. He was there from the beginning. Na sabi nga ni St. John, in the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. At itong Word na ito ay nagkatawang tao. So sa kanyang pagkakatawang tao, the Word redeemed Mary. No? Pero hindi siya curative redemption, but preventive redemption. So our Lord, no, the Trinity, preserved Mary. No, ito yung redemption ng ating Panginoon Jesus because pinili ng Diyos na si Maria, kinalugdan na si Maria, ay maging ina ng anak ng Diyos. She was redeemed already. From the very beginning, she was preserved. Ang tawag dito, preservative redemption, no, or preventive redemption. She was preserved, she was prevented from original sin. So, yun ang pagkakaiba. So, lahat tayo nangailangan ng tagapagligtas, subalit sa atin, we were cured because of the redemption of Christ. But Mary was preserved by the redemption of Christ. No? So, ito po yung pagkakaiba ng dalawa. Pero, magandang tingnan natin sa ating buhay at sa ating mga sarili. Mga kapatid, ang paanyaya ng Diyos, if we are going to listen to Jesus today, isang paanyaya ang nais ng ating Panginoon. Why we celebrate the Immaculate Conception? Nais makita ni Jesus ang kanyang ina sa bawat isa sa atin. Sabi nga, I want to see her in you. Ito yung gustong makita ng Panginoon sa atin.
to see her mother in each and every one of us. Of course, literally speaking, no, hindi natin matutularan ang ating mahal na ina because she found favor with God. Siya ay prevented, siya ay iniligtas na ni Jesus sa una pa lang. Tayo, nagkasala na tayo. No? And we were cured by God's or by Jesus' redemption. Pero ano ibig sabihin ng nais ng Panginoong Jesus na makita sa bawat isa sa atin si Maria? To see Mary in each one of us. Bakit si Maria ay prevented? Bakit si Maria ay preserved? Ay dahil dadalhin niya sa kanyang katawan, sa kanyang buhay, si Jesus. And tayo bilang mga Kristiyano, tulad ni Maria, the first disciple, the first follower of Jesus, tayo rin ay inaanyayahang dalahin sa ating, hindi man sinapupunan, dalahin sa ating buhay si Jesus. This is the reason why we celebrate the Immaculate Conception. Hindi lang upang bigyang karangalan ang ating mahal na ina, kundi upang tayo rin tularan natin ang ating mahal na ina. To be like Mary is to carry Jesus in our hearts. To carry Jesus and to bring Jesus in our lives. And also to bring Him to others. In that way, we become like Mary. Kaya nga mga kapatid, paano ito mangyayari? Hindi man tayo katulad ni Mariang preserved. We were cured. Napakahalaga na magkaroon din tayo ng dalisay na puso, matuwid na pamumuhay, upang marapat nating dalahin sa ating buhay si Jesus. And this is, in a way, our participation in the life of Mary. Bilang ating ina, siya ating huwaran na dapat nating tularan. Kapag ginawa natin ito, we will find favor. We will find yung kaluguran ng Diyos sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, naway matularan namin si Maria sa kadalisayan ng kanyang puso. Posible ito sa pamamagitan ng iyong biyaya. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.